Napasugod ang mga magulang sa paaralan ng mga estudyanteng kasama sa naaksidenteng bus sa Rizal. Ang ilan, nagpa-blotter sa pulisya. Meron ding mga nagprotesta mismo sa loob ng campus. Mula sa Novaliches sa Katutok Live, si Cesar Apolinario sa Mel, dito mismo sa Quezon City campus ng Besling College of the Philippines, sumugod ang ilang mga magulang ng may 500 estudyante na kasama dyan sa medical at survival training sa Tanay Rizal. Ang ilan sa kanila napaluha ng malamang sa bus number 8 sumakay ang kanilang mga anak. Umuwi ka na. Bus number, uwi natin na natin. Halos maglupasay sa kakaiyak si Roselyn Bernardino sa labas ng campus ng Bestlink. Ang 19 na taong gulang na anak niya kasi kasama sa training na requirement daw ng eskwelahan. Di ko nga alam na sana po ba yung patay. Bakit hindi pa inuwi nila? Ang saya-saya pa po ng anak ko, nagpaalam pa po sa akin yun. Hindi ko nga po yung pinapayagan. Bakit? Kasi may school na gano'n. Na pinagbawal na po ng school yun, na walang field trip. Dahil marami nangyayari na gano'n. Nilapitan siya ng staff ng Bestlink. Walang pa, hindi ko siya makontak. Nagre-ring Hindi po rin naman makontak kasi nasa bundok po sila, ma'am eh. Mahirap. Si Mary Grace Frias na ang anak ay nasa bus number 4. Labis ding na stress. Hindi nila nire-required yung camping na yan eh. Pinilit nila yung mga bata dahil ibabaksak daw nila. Tapos pinipilit nila yung magulang ng pumirma ng waiver. Ito na nga, kaya nga kami rin ang nanditong at least namin yung wala pang complete report yung dalawang vice president eh. Sa anunsyo sa bulletin board muna unang nakibalita ang mga magulang. Ito bus na to, sir? Hindi ko alam. Dito nakalista ang 500 at 17 estudyanteng kasama sa field trip na pinagkasya sa siyam na bus. 58 estudyante ang nasa bus number 8 na naaksidente sa Tanay Rizal. Ang dalawang ginang na ito napaiyak nang mabasa na sa bus number 8 nakasakay ang mga anak. Paano ako makakainom na? Di ba nakikita anak ko? Makakainom ako ng tubig? Nakita ko sa listahan ngayon, number 8. Hindi ko na makontak yung cellphone niya eh. Nahimasmasan lang sila nang makumpirmang buhay ang mga bata. Hindi nyo pa nakontak po dyan. Hindi Pero pa. punta nyo na po dun, ma'am. Pero okay naman, inano naman siya ng gamot ng first aid po dun sa akin. Okay na po. Okay na po, nasa hospital. Pero mag-asawang Pepito, halos gumuho ang mundo nang malamang isa sa mga namatay ang anak na si Robert Kennedy. Pag hindi papasamahin, sabihin na ibabagsak tapos yung sasakyan, hindi na kung maayos yung sasakyan o ano. Kasi tinatakot nila yung mga estudyante. Sinabi nila sa mga estudyante, pag hindi daw sasama sa field trip, ibabagsak daw nila yung mga estudyante. Si Marty Luz nagpablatter sa QCPD Station 4. Kahit pa nakapag-text sa kanya ang anak na nailipat siya sa bus number 9 mula sa bus number 8. Tinatakot nila na hindi sasama sa graduation. First year pala. Itinanggi ng pamunuan ng eskwelahan na maapektuhan ang graduation ng mga bata kung hindi sasama sa training. Pero kinumpirma nilang requirement ito para sa National Service Training Program na mayroon din ang ibang eskwelahan. Sa NSTP, ilalim sa Leadership, First Aid, Medical at Survival Training ang mga bata. They might get incomplete grade but not to really fail the subject. An incomplete grade because you have not done something that is needed by the subject. Sa kabila ng aksidente, inanunsyo ng pamunuan ng eskwelahan na itinuloy ang medical at survival training ng mga estudyanteng nakaligtas. Naglaan rin sila ng bus na sinakyan ng mga magulang na gustong sumama sa training. Ang ibang magulang nagprotesta naman sa loob ng eskwelahan. Tahimik na tinapos ng mga magulang ang kanilang protesta dahil nga nilapitan na rin sila ng pamunuan ng eskwelahan dito at kinausap sila na tutulungan naman lalo na yung mga pamilya ng nasawi at mga nasugatan dyan sa malagim na aksidente sa Tanay Rizal. Mel? lubhang nakakalungkot sa riyang balita mo. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.